Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi at maulan. Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan mga kapatid at so magtatatlong linggo na po tayong inuulan at karamihan po binabaha. Itong church kasi binabaha rin. Pero madali na mahumupa. So, salamat sa Panginoon. Nawa ay maayos ang kanyang kalagayan mga kapatid, no? At sa gabing ito, samahan niyo po kami. Patuloy tayong mag-aral. Sa Aklat ng Hukom. Ngayon po ay chapter 9 na po tayo. So sa Sunday po ay Book of Luke, chapter 14. Itutuloy lang po hanggang sa matapos ang chapter 14. At si Brother Don po ang mag-share. So sana masamahan niyo rin po kami doon. At if you are, mga kapatid, kung kayo po ay napakalapit lang dito sa lugar na to, sana maka-fellowship namin kayo. Iba pa rin yung nasa church, iba pa rin nakikinig, umuupo sa paanan ng salita ng Panginoon, tulad ni Maria, na kapatid ni Marta, na nakita ni Lord na napuri niya si Maria. So, please join with us even Wednesday, dito po sa Prater Village, sa Jesus Said Ministry Church. Garahe lang po yung church namin. So, ngayon po mga kapatid ay the Book of Judges, chapter 9. First half po ito ng chapter 9 hanggang chapter 50, lang po ito 57. So, yung kalahati po ay pag-usapan natin, pag-aralan po natin kung ano po ang mga nagaganap sa panahon ito. Sige po, let's pray. Aming Diyos, patuloy po kaming dumudulog sa paanan, sa trono na iyong kahabagan. Kami po ay nagpapakumbaba na at kung tutuusin ay hindi karapat-dapat mapili man lang na magpahayag na iyong salita. Ngunit salamat po at sa pagkakataong ito ay patuloy, Lord, na ginagamit niya Jesus Said Ministry Church at ang iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy na makapagpahayag. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ang puso ko na isip ko at magpakumbaba sa iyong harapan. Ang salita mo lamang ang may taas sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nawa, dumaloy po ang mga aral na ito sa mga viewers at pumasok po ang mga salita mo sa bawat puso at bawat kaisipan at buong kaluluwa at lakas ng mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat, tinataas ko to. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, patayin ko lang po para lumakas yung signal. Nakakonect din to Okay, so last week po mga kapatid, kung maalala po ninyo, kung kayo po yung nagsusubaybay, we study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse. Inductive Bible study method po yung teaching. At dahil sa ganung paraan, nagiging expository po ang aming pagpapahayag sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid. Series po tayo. So nasa 7 years na siguro kami. Since 2020 pa, nagsimula ang pandemic. So nag-start po kami ng Genesis chapter 1, verse 1 hanggang ngayon. Nasa chapter 9 na po ng Aklat ng Hukom o Book of Judges. So kung babalikan po natin yung nakaraan, sa teaching natin, actually nagtagumpay na po si Gideon 2 weeks ago pa. Pero last week po, lumapit yung mga Israelita na gusto siyang gawing hari. At tinanggihan niya po ito. So mamaya babalikan din natin yun dahil din doon merong ipapaalala po si Jotham sa ating study ngayong gabi. Okay. So, sige po. At si Gideon ay ayaw niya mamuno ang lahi niya. Sabi nga ni Gideon ay ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. So kaya after ng 40 years ng katahimikan
habang buhay si Gideon. Ang problema lang, gumawa si Gideon ng ipod, garments ng isang pari na inilagay sa lugar niya, hindi po dinonate sa pari, hindi po binigay sa Shiloh, sa Tabernacle of Meeting, kung saan ay nasa 25 kilometers lang, southern part ng Shechem, ng lugar niya, yung Opra. So, ginawa niyang parang altar yung ipod. So, naging bitag po kay Gideon yon at sa mga taga-Opra at sila'y sumamba doon. And then, after ni Gideon, nung namatay siya, ang mga Israelita ay bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at nakipag-covenant po sila kay Baal Berit. So, sige po, chapter 9 naman, medyo madugo po itong chapter 9 dahil magkakaroon po ng massacre ang isa sa mga anak ni Gideon. Si Gideon po, Jerubbaal din ang pangalan niya. Kaya tingnan po natin kung ano yung intensyon, kung ano yung mga evil works na ginagawa dito. At makikita natin na hindi nalalayo ito sa panahon natin ngayon. Sige po, verse 1, chapter 9. Sabi po dito, si Abimelech, na anak ni Jerubbaal, ay nagtungo sa Shechem sa mga kapatid ng kanyang ina at sinabi sa kanila at sa buong angkan ng sambayanan ng kanyang ina. So, nagpunta po siya doon. By the way, ang Abimelech means, my father is king. No, yun ang ibig sabihin ng binigay po yung pangalan na yon in Hukom chapter 8 verse 31. So, last week lang, teaching natin, ibinigay ni Gideon yung pangalan na yun. Pero itong si Abimelech ay anak po ito sa concubine, anak sa pagkaalipin. Okay. So, si Jerubbaal naman, siya rin po si Gideon. Siya naman si Gideon. Pinangalan yung Jerubbaal ng mga Midianites kay Gideon dahil itinumba ni Gideon yung Baal ng tatay niya na si Joas. Tsaka yung poste ng mga Diyos-Diyosan, tinumba niya. Okay, so nagpunta po ito si Abimelech sa Shechem. By the way, yung Shechem po ay yan po yung Neapolis po siya sa panahon po ni Jesus, sa panahon po ni Pablo. Yan po ay lugar po ng Samaria in New Testament. Verse 2, sabihin ninyo sa pandinig, ito yung sinabi ni Abimelech. Sabihin ninyo sa pandinig ng lahat ng mga lalaki sa Shechem, alin ang mas mabuti para sa inyo? Na lahat ng 70 anak na lalaki ni Jerubbaal, si Gideon po, ay mamuno sa inyo o isa ang mamuno sa inyo. Alalahanin din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman. Okay. So, si Abimelech po ay nakikipag-usap siya sa angkan ng kanyang ina na taga rito, taga Shechem. Si Jerubbaal or Gideon ay lumipat po na tumira po sila at kasama yung 70 na anak niya na let's say legit kung tawagin o yung tinatawag na mga anak niya na kinikilala niya. Pero si Abimelech, siya po yung anak sa aliping babae na nakatira sa Shechem. So ngayon, mga kapatid, ang iniisip ni Abimelech, kasi nga wala nang babanggit po ang intensyon ng pangalan niya Abimelech is ang pangalan kasi niya, ang ibig sabihin my father is king. So, sabi nga ng ibang mga scholar na parang debatable po ito na it is intention ni Gideon ipangalan yon or hindi naman. At itong si Abimelech ay parang kiniklaim niya na gusto niya maghari sa lugar ng Shechem kaysa doon sa 70 na legit na anak ni Gideon na nasa Opra. So sabi nga ni Abimelech, 'di ba? Ako ay laman ng inyong laman, buto ng inyong mga buto. Verse 3, tingnan natin. At sinalita ng mga kamag-anak ng kanyang ina ang lahat ng mga salitang ito
sa pandinig ng lahat ng mga lalaki sa Shechem. At ang kailang puso ay sumunod kay Abimelech sapagkat kanilang sinabi, siya'y ating kapatid. Okay? So sabi rito, at sinalita ng mga kamag-anak ng kanyang ina ang lahat ng mga salitang ito sa pandinig ng lahat ng mga lalaki sa Shechem. So, siguro, na-convince siguro sila doon sa pahayag ni Abimelech na kung pipili ba sila ng hari, yung ba ay manggagaling pa sa 70 na anak ni Gideon, samantalang siya ay buto ng kanilang mga buto at laman ng kanilang mga laman. So ngayon, nakonbinsi po yung mga tao, mga lalaki sa Shechem. At sabi dito, at ang kanilang puso ay sumunod kay Abimelech sapagkat kailang sinabi siya ay ating kapatid. So minsan gano'n, no? Pagdating sa mga politics, para bang lamang na po yung maraming magkakapatid, angkan, no? Para bang nature na yun sa tao. Okay? So nasa ano po tayo, no? Aklat ng Hukom, chapter 9. Nasa verse 3 na po tayo. Aklat ng Hukom, chapter 9, verse 3. Okay? So, pagdating sa politika, no, parang very natural, kahit noon pa man, na para bang kung sino yung kamag-anak, ay parang pinapaboran para tumakbo sa isang tinatawag na politics, position. So si Abimelech ay bilang anak ng babae na alipin ni ni Gideon. Pero ito matagal na po ito more than 40 years na po nung namatay si Gideon. Wala na po si Gideon dito. So ang natitira po dito yung mga anak na lang. So nakonbinsi po ni Abimelech na siya ay suportahan ng kanyang mga kamag-anak at mga kapatid, kapwa nasa Shechem. By the way, ang Shechem po ay lugar po na kung saan minana po ito ni Manase. Nasa ibabaw lang po siya ni Ephraim. So anak din po ito ni Israel. Kaya lang si Manase, mayroon po siyang mga anak like si Abiezer, si Joas. So ibang ang Shechem naman maaring ibang tribe. Now, sabi po dito, verse 4, kanilang binigyan siya ng 70 pirasong pilak. Verse 4, mula sa templo ni Baal Berit na siyang inuupa ni Abimelech sa mga taong bandido at mga palaboy na ang mga ito'y ang sumunod sa kanya. So, binigyan po siya ng tawag dito, ng 70 pieces of, actually sa English ay shekel, ng pilak mula sa templo ni Baal Berit. So, kung kukumpitin natin yung 70 shekel, sa isang shekel po ay equivalent po ng almost 12 grams. Actually, ano po ito, pag kinumpute niyo po siya ay nasa 800 plus grams lang po. 840 grams. So, hindi pa siya umabot na 1 kilo na silver. So, malaki po ito. Pero, galing po ang pera o kaya pilak, let's say pera din po ito, sa templo ni Baal Berit. Sino ba si Baal Berit? Ang ibig sabihin ng Baal Berit ay yung Baal of the Covenant. After ni Gideon namatay, bumalik po ang mga Israelita, nakipag-covenant po sila kay Baal. Na alam na ng Panginoon na yun ang ginagawa talaga ng mga Israelita, na tumatalikod sila sa covenant ng Diyos, samantalang ang Diyos ay hindi tumatalikod, nananatili, pero ang mga Israelita ay tumatalikod sila. At kumukuha sila ng Diyos-Diyosan, nakikipag-covenant po sila. At dito po, sa panahon na ito, sa chapter 9 ng Judges, si Baal Berit, nakipag-covenant po sila. At anyway, Baal is a god of ano po yun parang generic name na po siya para sa lahat na po siya So, Baal, Asherah, pangalan na po siya ng lahat. Diyos ng mga Midianites, Diyos ng mga Perizzites. Basta, Diyos-Diyosan siya. Hindi siya Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At ang pera ay galing sa templo, mga kapatid.
So, ibig sabihin, ang mga anak ni Shechem, ang anak ni Manase, ng mga Israelita, na siyang nangako na ang covenant ni Abraham ay mananatili sa kanilang mga anak, hindi nawawala. Pero, ang mga anak ni Israel, tulad dito, ay tumatalikod na sa covenant ng Diyos. At sila ay nagsisisamba sa Diyos ni Baal. Ang sino man sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa Baal, ito'y pagsamba sa demonyo, mga kapatid. Consistent ang Bible, from Old Testament to New Testament. Tignan natin, Deuteronomy 32:17. Sila ay naghandog sa mga demonyo na hindi Diyos, sabi ni ni Moses, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang, na hindi kinatakutan ng inyong mga ninuno. At sabi rin sa Awit 106 verse 36 to 37, sila ay naglingkod sa mga Diyos-Diyosan nila na naging bitag sa kanila. Ito nga po yung mga Israelita. Kanilang inialay ang kanilang mga anak na lalaki. Mayroon pang ganon. At ang mga anak na babae sa mga demonyo. At in New Testament, nagbago po ba ito? Hindi po eh. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 10:19-20, ibig sabihin, meron po siyang tinatawag na dinoduplicate po yung ginagawa ni Jesus. Meron na rin po silang communion, lalo na sa templo sa Corinto. Meron silang pag-aalay din. Meron silang uh, blood offering. Meron silang parang kung anong ginawa ni Jesus. Kaya sabi ni Pablo, ano kung gayon ang aking sinasabi ng handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Yung handog ba ang may kabuluhan? O yung Diyos-Diyosan ang may kabuluhan? Hindi, sabi ni Pablo, sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo. Ito po yun. Mga pagan worship ay inaalis sa demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo maging kasama ng mga demonyo. So even in New Testament, nagpapatuloy po. Kahit na dumating na si Jesus, ang dami nagkalat outside Jerusalem, nagkalat po yung mga Diyos-Diyosan po sa Israel. May mga Diyos-Diyosan pa rin yung iba na andoon. Kaya mga kapatid, hindi po nawala yan hanggang ngayon. Meron pa mga rebulto, nag-evolve din eh. Pero andun pa rin eh. Ngayon, galing ang pera sa templo ng Diyos-Diyosan. At ito ay inuupa raw ni Abimelech. Balik tayo dito sa Hukom 9 verse 4. Inuupa ni Abimelech sa mga bandido at mga palaboy na mga ito'y ang sumunod sa kanya. So binigay niya po 'yon. Yung 840 grams of almost 1 kilo of silver. Ito'y pinambayad niya sa mga tulisan, mga taong worthless, reckless. Verse 5 to natin. Siya ay naparoon sa bahay ng kanyang ama, kasama itong mga bandido, sa Opra, at pinatay, imagine niyo po, at pinatay ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Jerubbaal, si anak ni Gideon. Half-brother niya to mga kapatid, na 70 katao sa ibabaw ng isang bato. Ngunit si Jotam pala yun, na bunsong anak ni Jerubbaal, ay nalabi. Siya lang nakatakas sapagkat siya ay nagtago. Okay, so nananahimik po yung ibang mga kapatid, mga anak na legit po ni Gideon sa Opra. Pumunta po itong mga bandido kasama si Abimelech. So pinatay po yung 70 maliban kay Jotam, mga kapatid. Minasakir po. Kinonfirm lang po na ang perang galing sa demonyo sa templo ni Baal Berit ay para magamit din sa mga gawain ng demonyo. Demonyo lang, may demonyo lang ang gumagawa noon, magmamasakir. Abimelech finances his coup against his 70 brothers by hiring reckless people.
In Hebrew text, sa Hebrew Bible, ang nakalagay po ay Anashim Regim Upachazim. Meaning, itong mga taong ito ay mga empty, worthless, and boisterous men. Masasama. Kumbaga sa panahon natin, they are all hired killer. Mga kapatid, saan ba galing ang alay sa templo, sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan? Na ang templong ito ay templo ng demonyo. So, saan pupunta po ito? Gagawa mo ng mabuti ba ito na galing sa templo ng demonyo ang perang ito? Siyempre, ang perang yun, ipambabayad para gumawa pa rin ng kasamaan. Ang kasamaan ay para sa kasamaan. Ang perang galing sa kasamaan. Lalo na inaalis sa demonyo ay galing sa kasamaan, pupunta pa rin sa gawaing kasamaan. Verse 6, tuloy ko lang. Lahat ng mga lalaki sa Shechem ay nagtipon-tipon pati ang buong Bet Milo. Sila'y humayo at kanilang ginawang hari si Abimelech sa tabi ng ensina ng haliging nasa Shechem. So ang reason, mga kapatid, bakit niya pinapatay? For political reason. Ambitious to become king. Naalala ko po yung naalala ko po yung Maguindanao Massacre. Saan ba yun? Sa Maguindanao. Ilan ba yung medium men, yung mga taong pinatay doon, may massacre? Yung ibas, binaon pa yung mga sasakyan. So, kung alala niyo po yung panahon pa ni Pinoy yata yun, parang nasa 40 plus. Ang dahilan din po noon because of the politics. Ayaw maagawan ng position sa politika. Ito naman, ganun din. Pero walang sinabi po yun. Ito, 70. Pinatay ni Abimelech. Ang ambisyon, ambitious niya, ang ambition niya, ang kanyang pangarap ay ambition niya ay maging political king o kaya ay hari. At ito ay nangyari dito sa verse 6 na siya ay inipon ng mga taga Shechem at taga Bet Milo, siya ay ginawang hari. Grabe mga kapatid. Pumatay po siya ng mga kapatid niya para maangkin niya na iniisip niya na wala na siyang kaagaw sa posisyon. Parang parang napapanood lang natin ito sa pelikula, no? Yung mga senaryo ng mga pagpatay para maabot ang posisyon na ipalit sila. May mga conspiracy, ang mga vice governor, mayor, or president, vice president, parang gano'n lang sa pelikula, no? Pinapapatay yung presidente para maluklok sa bagong position yung vice president. Pero, gano'n parang gano'n ang nangyayari. Nangyayari po yun. Ako po ay naniniwala kahit hindi ko po nakikita ng dalawang mata ko. Nangyayari po talaga to. Na ipapapatay yung mga nakaharang para makuha niya ang kanyang ambisyon na maging hari, maging presidente. Ang tao po gusto niya kapangyarihan. Gusto niya kapangyarihan, kayamanan, influence. So ang pondo ni Abimelech ay galing sa templo ng demonyo na ginamit po para pumatay ng tao. For the evil works, para pumatay. So tama po ang sinabi ni Jesus. Minsan sinabi ni Jesus po ito sa mga Israelita na matitigas ang puso. Aklat ng 1 chapter 8 verse 44. Sabi ni Jesus, kayo mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao. Kaya kapag may patayan, talaga, wala po dyan yung presensya ng mga kapatid. Lalo na kapag ang pinapatay, mga inosente, yan ay nasa gawain ng demonyo. Sabi rito, siya ay isang mamamatay tao.
buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sabi ni Jesus. Sapagkat walang katotohanan sa kanya kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sabi nga ni Jesus one time sa John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lang para magnakaw, pumatay, pumuksa. Ako'y dumating upang kaibigyan ng buhay at kasiya-siya. Position and then money. Isa sa mga possible meaning reason din is money. Tulad the money is the root of all evil. Sabi ni Pablo, 1 Timothy 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa lipi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na ilang nagnasa nito, rito ay napalay sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Verse 7, magbibigay po ng 3 parables si Jotham. Pero in a long distance, sisigaw po siya sa Mount Gerizim para ipaunawa sa mga tao taga Shechem yung isang parables na ito tungkol sa pagpili nila sa hari na si Abimelech. Verse 7, nang ito ay napabalita kay Jotham, siya'y humayo at tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim. Sa Samaria din to. Nabalitaan niya na naging hari na po si Abimelech. Kasi tumakas po siya nung pinapatay ni Abimelech yung mga kapatid niya. So, nung nalabalitaan niya na inordain po siya or tama ba yun? Inordain, ginawa siyang hari. Sabi dito, pakinggan ninyo ako, kayong mga lalaki sa Shechem, sabi ni Jotham, upang pakinggan kayo ng Diyos. So, pasigaw siyang nagsasalita. Pakinggan ninyo ako, kayong mga lalaki sa Shechem, upang pakinggan kayo ng Diyos. So, ang kinakausap ni Jotham ay yung mga lalaking taga Shechem na alam ni Jotham na nalilinlang po sila. Nalilinlang po sila ni Abimelech. So, meron po siya ikukwento dito for parables. Verse 8, sabi dito, no? Minsan, ang mga punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari sa kanila. At kailan sinabi sa puno ng olibo, maghari ka sa amin. So, ito yung first parable. Nagkwento po si Jotham, napasigaw. Minsan daw ang punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari. Okay? Kanilang sinabi sa puno ng olibo sa sa olive tree, tama? Maghari ka sa amin. Ito ay parables, mga kapatid. And then, verse 9, ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yung Diyos dyan, mga kapatid, in New King James Version, capital D po yan, it's God. So, Diyos kasi, pwedeng, small d lang kasi sa Tagalog. Nakapagpaparangal sa mga Diyos. Ibig sabihin, capital D po yan sa, sa New King James. But anyway, kasi mga Diyos, ibig sabihin, marami, isa lang naman ang Diyos natin, ang Diyos na Israel, alam natin yan. But sa New King James kasi, capital D. So, tumanggi po si olive tree. Yan, parang ganon. Ayaw niya maghari sa mga punong kahoy. The olive tree, in Hebrew, the word tree is ETZ. Ang salitang tree, puno, ay ETZ sa Hebreo. So, the olive tree in Hebrew is Etz Zayit. Etz das Zayit. The symbolism of olive tree are productivity. Mataba kasi siya, sabi rito. Ibibigay ko ba? Maghahari ba ako? Sayang naman ang aking katabaan. Iiwan ko ba to? Parang ganon. So, yung productivity, marami siya na-produce na olive oil and olive fruit. And the wisdom of olive tree refuses to eat rich oil, which was used to fuel the lamps of the menorah. Ang menorah, yung
Hebrew candle, yung maraming stick na ganon. Parang ilan ba yun? Seven? Seven ba yun? Sa menorah. Ang pinaka nag-aapoy doon, yung olive oil. Honoring to God and to anoint priest at makapagpaharangal din sa tao, ginagamit for food and cooking. So, yung function po ng olive tree ay sinasabi ni olive tree na ako ba'y maghahari sa punong kahoy? Sayang naman yung function ko na nakakapaglingkod sa Diyos at sa mga tao. Okay, verse 10 and 11, ito yung second parable, sabi dito, at sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, sa igos naman, halika at maghari ka sa amin. So yung fig tree, nag-invite po sila, in-invite po ng punong kahoy si fig tree na mamulo sa amin, sinasabi dito. In verse 11, ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga at hahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? So, maganda rin po ang ano ng fig tree. By the way, ang puno ng igos in Hebrew is yung fig tree, yung tree it's again ETZ das fig. Yung igos is ena. Te tapos ano ba tawag doon? Isang ganun. Apostrophe, tas ena. It's ena in Hebrew. It symbolize dito ay yung sweetness, peace, and spiritual fruitfulness. Kaya nga sabi niya rito, katamisan ko, parang iiwan ko ba ito? At yung mga mabuting bunga. So the wisdom of fig tree, tumanggi rin siya. He refuses to reign over do sa tree na mamuno. So the fig tree declines to rule because it will not stop producing its sweet and nourishing fruit. So ayaw niya rin. Iwanan yon. So dalawa na yung tumanggi. So third parables, verse 12 hanggang 13. So yung una, fig tree. Ay, yung una is olive tree. Pangalawa, fig tree. Pangatlo is grapevine. At sinabi ng mga punong kahoy sa ubas, halika at maghari ka sa amin. Come and reign over us, sabi nila ng mga puno. Verse 13, ano naman ang response ng verse 13? Ngunit sinabi ng ubas sa kanila, akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao at ahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Parang makipagsayawan. Anong kasabihan po ito? No? Para bang pag nasa politics ka, yung sistema ng politics, hindi ka pwedeng hindi sumayaw. Kung ang sistema ng politics ay parang nagsusway, mahirapan ka magstay as a righteous stand. Makikisayaw ka, kaya ang mangyayari, madadala ka. Yun ang politika eh. Sistema. Kaya sabi rito, makikipagsayawan ba ako? Parang sasang-ayon ba ako? Verse 13, no, sabi rito, no, the grapevine or vine in Hebrew is gefen. Gefen. Ibig sabihin nito, the symbolize of grapevine is joy, celebration, and covenant vitality. Ang wisdom ng grapevine is to refuse kingship because its juice makes wine that cheers both God and man. Used in libation offering. Ginagamit po talaga ito na maraming function po ito as an offering. And communal celebration. For example, no, si Jesus po ay nag-build siya ng bagong covenant niya at pinutol niya na, tinapos siya ng covenant ni Moses. Yung covenant ng wine is, sabi niya, this is my blood, a new covenant of my blood. So, marami pong ganito. Old Testament pa lang hanggang New Testament, very useful po ang wine. It symbolizes emotional and spiritual vitality, representing what is rich and celebratory in life. So, tumanggi rin siya. So, ilan na po yon na parables? Tatlo na, no? Olive tree, fig tree, and grapevine. Lahat sila tumanggi.
Verse 14, meron pang isa, last. Pagkatapos ay sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, halika at maghari ka sa amin. Ang dawag po naman ay ito yung thorn bush. Ito po yung puno rin to, halaman to na parang puno na marami pong tinik, wala po itong bunga, marami pong tinik at siya po yung nakarolyo na parang siya po ay sumasakal sa mga puno o halaman na katabi niya. So sabi ng punong kahoy, maghari ka sa amin. Ito po ay dawag, no? Matinik na halaman. Ano sabi niya? Verse 15, tatanggapin niya ba o i-refuse niya? At sinabi ng dawag sa mga punong kahoy, kung tunay na ako'y inyong itinalagang hari sa inyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. Kung hindi, hayaan ninyong lumabas ang apoy sa dawag at lamunin ang mga sedro ng Lebanon. Cedro is cedar. I think is mga puno rin to ng Lebanon. So, ibig sabihin, kung yung tatlo po ay tumanggi na maghari sa punong kahoy, ito si dawag ay sumang-ayon. Anyway, parables po ito mga kapatid. So, the bramble or thorn bush in Hebrew is atad. ATAD, it symbolizes arrogance, emptiness, worthless, and destruction. Ito'y matinik na nakabulumbo. Walang bunga ito, no? Sabihin, the wisdom of bramble is unlike the productive trees. Hindi katulad doon. This is a useless bramble, eagerly accepts the crown. Pag may mga politiko, no, na tumakbo ka, mamuno ka sa amin. Actually, naalala ko yung sinabi ni Jesus nung one time na si John at saka si James na magkapatid. Kay Matthew kasi parang yung nanay ang nakiusap para it's either do sa dalawa, ilagay sa left or right. In Mark yata, kung di ako nagkakamali, ang kwento naman, yung dalawang magkapatid naman ang nag-propose, nag-ano kay Jesus na pag naghari ka na, Panginoon, ilagay mo sa amin ang isa sa yung kaliwa at isa sa kanan. So marami pong nag-react doon, mga apostol. Sabi ni Jesus, hindi ganon. Sa mga hentil, ang mga dakila, kilala, popular, ay nagiging hari, nagiging leader. Ngunit hindi sa inyo. Sino mang gusto maging dakila, maging lingkod muna. So dito mga kapatid, papansinin mo, yung tatlo po na sinasabi na parables ni Jota, mga kapatid, ay tumatanggi sila sa position. And then, ito namang dawag na parang useless, worthless na halaman na hindi nagpo-produce, wala naman siyang hindi katulad ng olibo na may productive po. Yung igos, productive din, matamis. Yung ubas, lahat po sila ay maganda ang function, tatlo. Itong dawag, ang function nito ay manggulo. Arrogance, ibig sabihin ng matinik. Naalala ko yung sinasabi ni Jesus sa parables of the sower, isa do sa apat, yung lumago, pero dahil sa ang binhi ay nailaglag sa tinikan, at lumago ang tinik, so nasakal na siya. So, tumarating ang time na ang bramble or ang thorn bush ay nagiging kalaban mo. Usually, ginagamit po ito pampader, pang fences sa para walang sino man pumasok. So, may function naman siya, pero hindi siya po nagkakaroon ng fruit katulad nung tatlo. Verse 16, tuloy ko lang po. Ngunit ngayon, kung tapat at matuwid ninyong ginawang hari si Abimelech, so ang tinutukoy ng dawag ay si Abimelech. Ngunit ngayon, kung tapat at matuwid ninyong ginawang hari si Abimelech, at kung nakitungo kayo ng mabuti kay Jerubbaal si Gideon, at sa kanyang sambahayan, yung mga anak, family, at kayo gumawa sa kanya ng marapat sa kanyang mga gawa, ngunit ngayon kung sinasabi ni Jotam. So dito maliwanag po na yung sambahayan ni Jerubbaal or sambahayan ni Gideon na pinatay, sila po yung mga nire-represent ng igos, ubas, at ng mga olibo na pinaslang.
So, tumanggi silang maging hari. Sabi rito, no? Ngunit ngayon, kung tapat at matuwid din yung ginawang hari si Abimelech, at kung nakitungo kayo ng mabuti kay Jerubbaal at sa kanyang sambahayan, at kayo gumawa sa kanya ng marapat sa kanyang mga gawa. Verse 17, tuloy ka lang. Sapagkat ipinaglaban kayo ng aking ama, sabi ni Jotam, at isinuong ang kanyang buhay, at iniligtas kayo sa kamay ng Midian. So, kung mapapansin ninyo, mga kapatid, beginning Judges chapter 6, nag-start na tayo mag-aral tungkol kay Gideon. First, chapter 6 doon ay yung calling of Gideon. Chapter 7, confirmation of Gideon. And then, ando na yung war. And then, chapter 8, ando na po yung to complete the victory, pinatay po yung dalawang hari ng Midian. And then, yung ibang part ng chapter 8, tapos na yung labanan, na-share natin to last week lang, na gusto siyang gawing hari. Now, sa verse 18, sabi rito, no, kaya niligtas po sila ni Gideon talaga. Verse 18, at kayo'y bumangon laban sa sambahayan ng aking ama sa araw na ito. Ibig sabihin, pinapatay yung 70 na anak ni Gideon. At pinatay ninyo ang kanyang mga anak na 70 lalaki sa ibabaw ng isang bato. At ginawa ninyong hari si Abimelech na anak ng kanyang asawang lingkod sa mga mamamayan sa Shechem, sapagkat siya'y inyong kapatid. So para sinasabi ni Jotam, masama ang inyong kapatid. Pumatay po siya ng 70 na anak ni Gideon, na iniligtas kayo ni Gideon sa mga Midianites. Tapos hindi kayo gumawa ng kabutihan, parang ganon. Tapos ginawa ninyong hari at pinatay ni Abimelech yung 70 na anak. Mga kapatid, no, pinatay po no nila at natira lang si Jotam sa 70 na yon, or siguro 70 first po si Jotam. Ang kwento po dito talaga ay nag-assume po si Abimelech na akala niya gusto maghari sa Shechem o sa Manase yung isa o dalawa o tatlo sa 70 anak, na 70 na anak ni Gideon. Nagbigay lang po si Jotam ng 3 parables, fig tree, olive tree, and grapevine, na lahat ay tumatanggi. Bakit po sila tumatangging maghari? Which is, wala po silang pangarap maging hari. Mga kapatid, perhaps nakita o nadinig nila, yung last week teaching lang natin ito, nadinig nila yung sinabi ni Gideon. Balikan lang natin yung Hukom chapter 8, verse 22 to 23. Nung buhay pa si Gideon, kung magpa-flashback tayo, last week lang natin teaching yun, pero ibig sabihin, buhay pa siya noon, more or less 40 years ago na po, mahigit pa ang nakalipas. Nadinig po ng mga anak ni Gideon ito. Sabi po ni Gideon dito, no? Anyway, lumapit muna yung mga Israelita after nung victory na pinatay ni Gideon yung dalawang hari ng Midianites. Sabi dito ng mga ng mga Israelita. Pagkatapos sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, last week lang po itong teaching, mamuno ka sa amin, sabi nila, ikaw, ang iyong anak, sabihin anak, kasama na po itong 70 na anak niya, at ang iyong apo, sapagkat iligtas mo kami sa kamay ng Midian. Ano po sagot ni Gideon? Sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako mamumuno sa inyo o mamumuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. Ibig sabihin, ibig si Gideon, andun yung kanyang standing na tumanggi. He refused to become a king kasi hindi na siya tinawag para maging king. Maging judge lang po siya para lumaban sa Midianites. Yun ang kanyang role, yun ang kanyang tinanggap na calling doon sa anghel ng Diyos para iligtas po ang Israel sa Midianites. Pero to become a king, a ruler, wala pong ganong tawag, wala pong ganong calling. Kaya sabi ni Gideon, hindi ako mamumuno sa inyo o mamumuno man ang aking anak. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. So ngayon, naging standard po ito dito sa 70 na anak niya, na ina-assume naman ni
ni Abimelech na baka maghari yung isa, dalawa doon. Pero si Jotham nga, nagbigay ng example, tatlo nga yun, binanggit niya. Yung tatlong example na yun, yung fig tree, olive tree, tsaka yung grapevine, ang sinabi nila, tumanggi rin silang maghari. Kasi nga, yung standard na binanggit ni Gideon 40 years ago, sinabi ni Gideon, walang maghahari. Ako, anak ko, walang maghahari. Ngayon, si Abimelech, baka bata pa siya, baka hindi niya nadinig ito. So, wala talagang balak may maghari. Kasi, actually, ang magkakaroon pa lang ng hari na authorized ng Panginoon, si King Saul pa, sa 1 Samuel pa yon. But anyway, mga kapatid, kaya ito yung ng mga anak ni Gideon. Walang balak maghari. Sabi nga ni Gideon, ang Diyos ang mamumuno sa inyo. Kaya lang si Abimelech nag-assume. Parang tamang hinala. Verse 19, kung tapat nga at matuwid na kayo'y gumanti kay Jerubbaal at sa kanyang sambahayan sa araw na ito, magalak nga kayo kay Abimelech at magalak naman siya sa inyo. Kung tapat nga at matuwid na kayo gumanti kay Jerubbaal. Maari, mga kapatid, kung pinag-aralan natin ito, hindi nila alam siguro yung maitim na balak ni Abimelech na yung perang ibinigay sa kanya ng mga taga-Shechem, ay gagamitin niya pala para patayin yung mga half-brother niya. Maaring hindi alam nila. Pero nung ginawa nilang hari si Abimelech, marahil alam nila na may ginawa si Abimelech. Pumatay po ng 70 tao. Kaya sabi ni Jotham, kung tapat nga at matuwid na kayo gumanti kay Jerubbaal at sa kanyang sambayan sa araw na ito, magalak nga kayo kay Abimelech at magalak naman siya sa inyo. Kung tapat, kung tamang ginawa ni Abimelech at sila. Verse 20, ngunit kung hindi, ay lumabas ang apoy mula kay Abimelech at lamunin ang mga mamamayan ng Shechem at Beth Milo. So ginawang hari po si Abimelech sa Shechem at sa Beth Milo. Kaya dinaanan natin to. So maaring maging kalaban, sasaktan sila, lalabas ang apoy mula kay Abimelech, lalamunin sila ng apoy, itong Shechem at Beth Milo. At lumabas ang apoy sa mga mamamayan ng Shechem at Beth Milo. At lamunin si Abimelech. So, pagsasalpukin, parang gano'n. Pag-aawayin, parang gano'n. Okay. Parang sila-sila ang maglaban. Actually, parang ang nangyari kung paano ginawa ni Gideon, yung instruction ng anghel na wala silang hawak, kundi banga, tapos sa kanan ay trumpets, sumigaw lang sila at nag-blow ng horn, binasag ang banga. So yung 120,000 na kalaban nila ay nagkaroon ng friendly battle. Sila-sila nag-away. So ganun ang sinasabi ni Jotham na si Abimelech, aawayin kayo, mangyayari, ganun din kayo, aawayin si Abimelech, kayo mag-aaway. Kung tingin ninyo ay matuwid ba yung ginawa ninyo sa sambahayanan ni Gideon. Verse 21, pagkatapos si Jotham ay patakbong tumakas nagtungo sa Beer at nanirahan doon dahil sa takot kay Abimelech na kanyang kapatid. So after niya magsalita, kumpleto naman yung sinabi niya, lumayo na siya. Verse 22, si Abimelech ay namuno sa Israel sa loob ng 3 taon. So 3 taon lang po siya namuno. At saka si Abimelech, mga kapatid, hindi po siya na-consider na isa sa mga judges. No, kasi hindi naman siya tinawag na anghel at ng Panginoon. Verse 23, at nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu sa pagitan ni Abimelech at ng mga lalaki sa Shechem. At ang mga lalaki sa Shechem ay nagtaksil kay Abimelech. So yung parables na ito, na parang prophecy, nangyayari na. Ang Diyos mismo ang kumilos na nagkakatotoo na po yung sinabi ni Jotham na kapag hindi matuwid ang ginawa niyo pagganti sa anak ni Jeroboam, okay, walang problema. Pero kung hindi matuwid, at alam naman natin na hindi na nga matuwid talaga yung pumatay ka ng 70,
Yung apoy na binabanggit sa verse 20, yung apoy galing kay Abimelech ay lalaban sa Shechem at Beth Milo. The same way, ganun din, lalabas din ang apoy galing sa Shechem at Beth Milo at sila ay magsasalpukan laban naman din kay Abimelech. So, tulad ng ginawa ng Panginoon, sa Midianites, nagkaroon ng friendly fire. Ang tawag dito, no, in a military context, kung tawagin ay fratricide. Fratricide. So kung maalala ninyo, dinaanan po natin to na fratricide, ang Midianites at saka yung mga kaalyado nila ay sila ang nagpatayan habang parating po yung 300 na military ni Gideon na sumisigaw po ang mga taong ito na antabak para sa Panginoon at kay Gideon. So nagkaroon ng nataranta po. Basahin ko lang yung Hukom chapter 7, verse 22. Nang kailang hipan ang 300 trompeta, pinapaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa at laban sa buong hukbo at tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita sa dakong Serera hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. Actually, lahat po yun napatay. Sabi sa chapter 8, verse 10, 120,000 po yung kalaban nila against 300 lang na mga matatapang na mga warrior ni Gideon. Pero hindi po lumapat ang itak po nila. Wala po silang itak ang mga 300 na ito. So, ang itak na ito, ang tabak na ito, ang naglaban po sila-sila. Nagkaroon ng fratricide or kung tawagin ay friendly fire. Sila-sila ay naglaban. So, ganun ang ginawa ni Lord dito. No? Tingnan natin siya sa English version. Judges 9:23. Tingnan natin siya. God stirred up animosity between Abimelech and the citizens of Shechem so that they acted treacherously against Abimelech. Okay, so ang Panginoon ay Judges 9:23 yan. NIV. Sa NIV binasa ko, wala yung evil spirit dyan. May binanggit evil spirit. Okay, sa Tagalog kasi, mga kapatid, at nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu sa pagitan ni Abimelech at ng mga lalaki sa Shechem. So may evil spirit. Actually, may evil spirit po. Ginawa ng Panginoon na ang Panginoon, siya po ang gumawa ng paraan para si Abimelech maging kalaban ng mga taga Shechem at Beth Milo. At ang Beth Milo naman at ang taga Shechem magiging kalaban kay Abimelech. So, ang tawag dito, ang evil spirit po yan, mga kapatid. No? NKJV. Ano nakalagay sa NKJV? Okay, di bali, okay lang. So, dito, mga kapatid, no, evil spirit, kasi Tagalog din naman, at nagsugan Diyos na isang masamang espiritu. So, sovereignty. So, meron dalawang bagay dito na ginawa ang Panginoon. No? Yung sovereignty over discord. So, yung ginawa ng Panginoon. Nagkaroon ng supreme authority si Lord para ang dalawa ay mag-alitan. Dito sa verse 23. In Hebrew thought, ruha means breath, wind, or disposition. And ra'a means harmful or adverse. But it does not mean God is author of moral evil. Hindi naman nangangahulugan na siyang gumagawa ng kasamaan. But rather that God sovereignly stirred up, kalagay naman dyan sa NIV, distract. So naglagay siya ng pagdududahan ni Shechem at ni Abimelech, ng mga Shechem, and animosity, puot, and political betrayal. No? At nagkaroon ng the Lord permitting sin to punish sin. Ginamit ng Panginoon yung kasalanan para parusahan ang nagkasala. Permitting sin to punish sin. Kaya nagtaksil, sabi rito, no? Kaya sa verse 24, kaya nagtaksil kay Abimelech ang mga taga Shechem. So dito na po nagsisimula yon. And then verse 24, tignan natin, ito ay nangyari upang ang karahasan na ginawa sa 70 anak ni Jerubbaal
ay maipaghiganti at ang kanilang dugo ay singilin kay Abimelech na kanilang kapatid na siyang pumatay sa kanila at sa mga lalaki sa Shechem na nagpakalakas ng kanyang mga kamay upang patayin ang kanyang mga kapatid. Alam natin yon na dinaanan nga natin ngayon lang na ang reason po ni Abimelech ay makuha yung pagiging hari. So, inisip niya, wala na po siyang kalaban, wala na siyang kakompetensya, wala na siyang karibal para sa pagiging hari. Dahil siya na nga po. At kinuha niya to, pinwersa niya po ito. So, talagang napakasama, mga kapatid. Verse 25. Kaya tinambangan siya ng mga lalaki sa Shechem. So, ito na po, dito nagsisimula na po. No, magkakaroon na po ng ano. Anyway, dadagdagan na natin yan. Next week, tuloy na natin hanggang sa mapatay po si Abimelech. So, dito sa verse 25, kaya tinambangan siya ng mga lalaki sa Shechem, yung mga pinaghaharian ni Abimelech. Sa mga tuktok ng mga bundok, kanilang pinagnakawan ang lahat na dumaan sa daang iyon at ibinalita ito kay Abimelech. So, nagtaksil na kay Abimelech yung taong mga kumuha sa kanya, nagbigay sa kanya ng pera para bilang kamag-anak at nung napatay niya po yung mga kapatid niya, ginawa naman siyang hari. So yung mga nagtiwala sa kanya ngayon ay kalaban niya. Kaya kanina sinasabi ni Jotham, kung tama yung paggaganti ninyo at matuwid, okay, walang problema. Pero kung hindi, kayo mismo maglalaban-laban. Magkakaroon ng fratricide. Yung sabihin, friendly fire. Sila-sila na po yung maglalaban. Which is, ito na po, nagsisimula na nga po. Kaya nga, so nagkaroon ng confusion, magkakaroon ng confusion battle na ang Lord ang gumawa at kumilos na parang ginawa niya noon. Paano nagtagumpay ang 300 military men ni Gideon na hindi sila gumamit ng tabak doon sa first battle nila. Pero yung 15,000 na mga alay po, mga alalay po, nung dalawang hari na nagtumakbo, yung dalawang hari na tumakbo na yun, na si Zeba at Salmuna, yung 15,000 na yun, napatay po ng mga 300 na military na yun. But yung iba, yung 120,000, sila muna naglaban-laban. So mga kapatid, no, ang study natin ngayon is yung parang binibigyan tayo ng idea, yung freedom to choose the leader. Kasi tayo, bumoboto tayo, or kahit na hindi pa botohan, kung sa mga lugar-lugar lang na may mga unity, may mga organization, minsan binibigyan tayo ng pagkakataong pumili ng mga pwede maging leader. So itong study natin ay nagbibigay siya ng encouragement na mag-isip kung paano ba pumili ng tamang leader na gagawa ng mabuti o gagawa ba ito ng masama. Our decision to choose to do the right thing, for example, sa mga leader, or to do evil things, yung mga taong ito. So, makikita natin na hindi nagtagal, actually, within 3 years lang, and then nagkudita na po yung mga na naglagay ng hari kay Abimelech, yung mga taga-Shechem, tsaka Beth Milo. Kasi nakita nila na liwanagan sila marahil kay Jotham. So, we have 3 life principle na pwede natin tingnan. So, kaya mag-ingat tayo sa mga decision, pagpipili. Number 1 is, be careful to follow our hearts in our decision. Bakit po? Our hearts in our decision. Kasi sa verse 3, mga kapatid, Hukom chapter 9, verse 3, nung nagpapakilala pa lang si Abimelech na ako ay inyong buto, ang buto ko ay buto rin nyo, ang laman ko ay laman ninyo, sabihin kapatid. In verse 3 kasi, at sinalita ng mga kamag-anak ng kanyang ina ang lahat ng mga salitang ito sa pandinig ng lahat ng mga lalaki sa Shechem. Sa Shechem muna parang sinusuyo ni mga kamag-anak ni Abimelech. At ang kanilang puso ay sumunod si Abimelech sapagkat kanilang sinabi siya ay ating kapatid. So minsan yung puso natin, checkin natin kung tama ba.
Kung ba naman ang ating kapatid ay tumatakbo sa isang posisyon sa politika, pero kung kilala mo ang kapatid mo na masama, well, hindi pa naman lang nalalaman na masama si Abimelech, pero sapat bang batayan na kapatid mo siya, kamag-anak mo siya, tulungan mo siyang tumakbo sa politics, tulungan mo siyang maluklok sa posisyon? Kaya ngayon, ito, ang ginawa nila ay napasunod sila, yung puso nila ay sumunod sa kagustuhan ni Abimelech. Be careful mga kapatid, yung puso natin. Sabi ni Prophet Jeremiah 17 verse 9 to 10, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Totoo po yan. At lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya nga kapag ang tao po ay nagpasya siya, sumunod siya sa kanyang puso at mali, depende mo, baka mapahamak siya. Kaya nga, minsan, pinakikiramdaman yung damdamin. Damdamin po ay hindi batayan para masabing tama po yung ating desisyon. Kaya nga sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 25, minsan ito ang tingin natin, mayroon daan at tila matuwid sa isang tao. Galing sa puso, siguro. Ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Tulad nito, mga kapatid, mga taga-Shechem, pinili nilang hari hindi nila namamalayan na pumatay pala to ng 17 na anak ni Gideon na nagligtas sa kanila. Yung tatay nila, si Gideon po, nagligtas sa kanila. Pero hindi sila gumawa ng mabuti. Kaya ngayon na siguro naninibago na nilang desisyon, ayaw na nila kay Abimelech. Kaya be careful to follow our hearts in our decision, no? Be careful yung mga puso, yung pagmamahal, ingat po tayo. Bilang Kristiyano, dapat nagpe-pray tayo. Si Lord muna. And then, listen and read the Bible. Gagabayan tayo ng Panginoon para maging tama ang decision natin. Verse 2, be careful in choosing your number 2. Ano ba sabi ko? Verse 2. Be careful in choosing your leaders. Be careful in choosing your leaders. For example, leaders saan? Politics, homeowners association, minsan ganun. Minsan atoda, sa tricycle. May mga grupo po na minsan nagkakaroon ng botohan. Tignan niyo, pag-aralan niyo po. Mag-iingat po kayo, mga kapatid. Sabi sa Kawikaan, chapter 29, verse 2, kapag ang matutuwid ay namamahala, ito yung tip lang na binibigay sa atin ng wisdom ng Lord. Ang bayan ay nagsasaya kapag matuwid, no? Ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Lalo na nung panahon nun, mga kapatid, ang mga hari nun, wala namang botohan. Wala silang tinatawag na end of terms. Kapag naging hari, hanggang mamatay na yon. Tapos bago mamatay, minsan mag-a-appoint siya ng panibagong hari, yung anak niya. Kaya sa Book of Kings, mansinin niyo po yung Book of Kings, halos lahat ng mga hari at yung mga anak ng hari, kung ano yung sama ng tatay, nagiging masama rin yung anak. Kaya nagbubuntong hininga na lang po yung mga Israelita na wala, masasama yung hari na nagiging hari. Kaya, anyway, tayo naman ay hindi tayo kings, yung kind of yung government, yung hindi naman hari, presidential, democratic po. Dinadaan sa botohan. Kaya pag botohan po, yun, pag-asa po tayo makapili ng gusto natin. And then, ipagpe-pray natin. Hindi yung kung sino na lang pipiliin natin. So, ngayon, itong mga taga-Shechem, nakapili sila ng hari na akala nila ay okay na kasi kamag-anak nila, yung pala ay may masamang ginawa. So, number 1, be careful to follow our hearts in our decision. And number 2, be careful to choosing your leaders. Kasi sa verse 6 nga pala, lahat ng mga lalaki sa Shechem ay nagtipon-tipon, pati ang buong Bet-Milo. Sila'y humayo at kailang ginawa hari si Abimelech sa tabi ng Insina ng haliging nasa Shechem. So, alam nila, may naginawa si Abimelech, pumatay po. Pero dahil kay Jotham, naliwanagan po sila sa parables. And number 3,
And to all the wicked leaders, sa mga leaders naman na napipili, the divine retribution of God will be served soon. Vengeance is mine. Sabi sa verse 23-25, ang Lord po ay nag-set up o naglagay ng masamang evil spirit sa pagitan ni Abimelech at ng mga taga Shechem upang sila paglabanin. No? So, hanggang sa hinahunting na nga po nila si Abimelech. So, minsan, ang ganti ng Diyos, kapwa mo rin ang gagamitin ng Panginoon para saktan ka. Kasi kung ikaw ay gumawa ng kasamaan. So, ang hatol po dito ay death penalty na rin po. Pero ganun pa man, may labanan pa rin mangyayari. Tingnan natin siya next week. So, sa mga leaders po, mga masasamang leaders, ngayon lagi tayong very tayo sa mga politics. Hindi na nga ako nanonood ng hearing. Pero pag nanonood ako ng balita, hindi maiwasan na makikita mo yung mga balita. And then sa Facebook, makikita mo yung mga pop up na mga tungkol sa politics. Ngayon, binabaha. Parang nakaugnay na naman sa politics po lahat. Blood control, bla bla bla. Sa mga leader, sa mga politics, mga kapatid, no, hahatulan po kayo ng Panginoon isang araw. Kaya be careful kayo na lahat naman tayo, kasama kami. Pero babawi ang Diyos. Lahat po ng mga ginawa natin masama, mga kapatid, ay ang Diyos ang gaganti. Hindi ka mamagantihan ng batas dahil iba-iba ang sistema ng batas. Pag may bagong presidente, nawawala po yun. Nababago po ang lahat. May corruption, dami. So sabi sa Deuteronomy 32 verse 35, ito po marami pa hong tungkol sa vengeance is mine. But isa lang to. Ang pagiganti ay akin, sabi ng Diyos, at ang gantimpala sa panahon na madudulas ang kailang mga paa, sapagkat ang araw ng kailang kapahamakan ay malapit na. At ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. In Romans chapter 12 verse 19, ang sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyo ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Bagamat maganda po yung nangyayari, may due process po tayo pag may mga politikong involved sa mga korupsyon. Minsan sinasabi lang, kasi pinupolitika lang. Minsan okay din yon mga kapatid, para ma-prove kung ano yung tama. Kung meron pong tinatawag na ebidensya, testigo, na magpapatunay, okay lang po yun para lumabas po yung katotohanan. Kasi minsan sinasabi na lang ng mga politiko, pinupolitika lang. Pero hindi po. Whether pinupolitika o hindi, kailangan malaman pa rin ng taong bayan yung nangyayari. Hindi lang po itong nangyayari sa impeachment, mga kapatid, kundi sa lahat. Even sa mga ombudsman, na mga naka-file na mga kaso ng mga gobernador, mayor, senador, may mga, hindi ko alam kung hindi na po yun live or naka-broadcast. But anyway, maganda na rin malaman kung ano yung mga ini-issue na parang political lang. Kasi minsan, yung simpleng tao kasi mahirap magdemanda sa isang politiko eh. Yung simpleng tao lang eh. Pero minsan, yung politiko, laban sa kapwa politiko, minsan may bearing din po yun eh, para at least malakas ang loob na magdemanda, magreklamo, whatever. At ganun pa man mga kapatid, ang Diyos pa rin nakakaalam ng lahat sa ginagawa natin. Whether ikaw ay kumikilos na matuwid o pumapatay ka ng mga kalaban mo sa politika para sooner or later, makaupo ka. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Wala po tayong maililihim sa ating Diyos. Hahatulan po tayo sa araw. Whether ikaw ay corrupt, pumapatay, nanakaw, o kaya simpleng hard killer ka or simpleng cellphone snatcher ka, nagda-drugs, pusher, wala po tayong ligtas sa Diyos. Alam ng Diyos lahat yan. Kaya nawa, mga kapatid, in-encourage tayo ng Panginoon na magbago po. Magbago po tayo. May pag-asa pa naman habang buhay po tayo. Patuloy ang pag-ibig ng Diyos, hindi po nawawala. Yan ang hindi nagbabago. Kaya patuloy siya nagpapatawad, patuloy siya naaawa sa mga taong gustong humingi ng awa sa Kanya. Sige po, let's pray.
Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po, Lord, sa mga viewers na patuloy nagtsatsaga sa church at sa teaching ng Jesus said. Nawa, Lord, maisabuhay po namin ito. Yung pinakita mo sa amin ang hindi magandang ginawa ni Abimelech. So, Lord, ito po ay negative impact po na nagpapakita po ng mga bagay na hindi dapat tinutularan. Anyway, salamat po sa pagpapaalala sa amin. Patuloy kong tinataas sa inyo ang bata ko, apo ni Sister Nancy, apo ni Edsy na si Riri. Lord, ang alam ko po ay yun nga, sabi may tubig daw yung utak at ang 4 months old na baby. Panginoon, kaawaan niyo po ang batang ito, si Riri, aming Panginoon. Nawa Lord ay gumaling po yung bata. Patuloy po ang iyong himala at kababalagan sa kalagayan ng bata, Panginoon. Si Riri. Dalayan ko rin po, Panginoon, complete healing. Kanina nahihilo-hilo ko si nanay, siguro kulang sa tulog. Nawa makatulog po siya sa gabing ito. Ganun din po ang kondisyon ni Mami, mga elders po namin. Diyos salamat po at dalayan ko rin po ang mga kapatid na may nararamdaman, may mga sakit. Hindi ko mamabanggit pero Panginoon, tinataas ko po sila sa inyo, lalo na yung mga viewers. Dalayan ko po na sila po ay makaranas ng kagalingan kung sila may nakakaranas ng sakit o kaya ay kalungkutan, sufferings, o anxiety. Oh God, please bless them, magkaroon ng kapayapaan sa kanilang kaisipan at puso. Ganun din po, Lord, na si Brother Edgar last week po ay nadulas. Nagkaroon po siya ng pasa sa harap at sa gilid, gas-gas po. Pero salamat po at siya po ay ligtas. Kaya dalangin namin na yung pasa niya ay gumaling po. At nawa, Lord, tulungan niyo po siya na makapag-ingat po sa mga susunod na araw. Lalo na mag-tag-ulan na talagang madulas po minsan ang lugar na kanyang tinutuluyan. Aming Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng aming narinig ngayon. Isa namang prinsipyo na tinuturo mo yung bagay na dapat namin hindi ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po, mga viewers. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all. Please share this video po kung kayo po ay na-bless. Salamat po.